Okay, so recording has started. Maayong hapon sa inyong tanan. Nga po, sir. May nga po, Hapon, sir. sir. Sige, so my final project sa inyo is that you would create somewhat a diagram or yung parang incident command system na organizational chart and other important details, yung parang plano during certain incidents. So, nakagrupo na kayo at the same time meron na din kayong assigned na scenarios or incidents. So, as you can see on your screen, this is a presentation from the Office of Civil Defense with regards to the incident command system. Dali ra ni mga 48 slides. So, I think I should start. Yan. So, alam naman natin ang Pilipinas is really prone to risk to various disasters. Hindi lang dahil nasa loob tayo yung tinatawag na Pacific Ring of Fire. That is an imaginary line or imaginary circle na kung saan lahat ng mga malapit dyan or nasa loob ng Pacific Ring of Fire is mas high ang chances for certain natural calamities such as earthquakes at yung mga nasa malapit sa Pacific Ocean have more chances of typhoons or hurricane strength na mga weather disturbances na mangyayari. So, that has been a problem ever since na nagkaroon ng bansang Pilipinas. So, we are really prone to risk, especially to these natural hazards. Yan. So, ang common talaga dyan or yung mas marami ang tsansa ng occurrence are those tropical storms and typhoons. At the same time, ang Pilipinas, hindi lang sa natural disasters nagkakaroon ng problema. At the same time, with those disasters that comes with men or yung man. So, yung mga human-induced hazards, yan yung proper term, such as fires, bombing, and terrorist attacks. Yan. Consider din na incident or yung mga disaster, yung mga involving mass casualties. Pwede yung disputes or yung mga riots, which we will discuss in the next 2 units. Yan. So, past incidents, series of clips lang to ha. Madaliin lang natin. Are you familiar with that? Yung Wawawi Stampede. Ayan. Maklaro ba? Yes, sir. Okay, so I will not show the video sa inyo kaya it will take additional minutes of your time. But yung aftermath niyan is that 74 people lost their lives tungod kay na ay anang dili arrange or pre-arrange ang plano for any situation such as that. Ibig sabihin yan, during the time na nagpila na yung mga tao, meron man ng mga tao sa stadium or sa Coliseum, walay plano ang mga organizers or even yung management na maikontrol yung dagsaan ng tao at the same time yung paglabas ng tao. So maraming tao talaga ang hindi naipit ang most sa mga cases but they died of loss of oxygen. Tungod kay daghan na kayong tao and then there are some others na nagbakasakali nung panahon na hindi nila na isip na yung kanilang health when those emergencies would come, pwedeng malagay sa peligro. Of course, Tropical Storm Ondoy, but that is not the most devastating. Everybody knows kung ano nangyari nung bagyong Yolanda. So, sobrang daming namatay, hindi na lang binilang ng government at that time. Ayan, so napatag talaga ang mundo ng mga nasawi niyon.
And ito, yung Quirino Grandstand hostage taking. Ayan. So, 5 taon na po ang ayan. nakakaraan ng may mang-hostage ng tourist bus. Laging madugo po ito dahil 8 Chinese tourists mula sa Madunggan ba ninyo ang audio? Yes, sir. Okay, so i-fast forward lang na ako sa mismong report. August 23, 2010 nang maganap ang Quirino Grandstand hostage crisis. Hinijak ng na-dismiss na pulis na si Rolando Mendoza ang isang tourist bus na may sakay ng mga Chinese tourists mula Hong Kong at ilang Pilipino. 10 oras na tumagal ang hostage taking. Kasama na ang 1.5 oras na palitan ng putok sa pagitan ng mga rumesponding pulis at ni Mendoza. Umaga nang kinumander ni Mendoza ang tourist bus sa Fort Santiago hanggang sa mapunta ang bus sa tapat mismo ng Quirino Grandstand. Nagkaroon ng negosasyon at hiniling ni Mendoza na ibalik siya sa serbisyo. Pumagitan ng kapatid ni Rolando na si Gregorio na isa ring pulis, pero inaresto si Gregorio. Sir! Napapanood pala ni Rolando ang live coverage ng hostage taking mula sa TV sa loob ng bus at nakita ang kapatid na inaresto. Kaya dito na nagwala si Rolando. At sunod-sunod na ang narinig na putok bago mag-alas 8 ng gabi. 8 Chinese tourists ang patay, pati ang hostage taker na si Mendoza. Dahil sa insidente, nagkaroon ng lamat ang relasyon ng China at Pilipinas. Nabatikos ang paghawak ng gobyerno ng Pilipinas dahil nauwi sa madugong insidente ang hostage taking. Hiningi pa ng gobyerno ng Hong Kong na mag-sorry si Pangulong Noynoy Aquino. Pero ang lokal na gobyerno ng Maynila ang humingi ng tawad. Napulaan din maging ang media dahil sa live coverage ng hostage taking, pati ang partisipasyon ng ilang media men sa mismong negosasyon. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. So, you have seen the video. On a professional standpoint, failure talaga yan ng lahat ng angles. First, sa containment ng incident, which we will discuss in the third unit. Those are just some of the captions or mga views nung hostage taking incident, which is really a forgettable incident para sa kapulisan and in the Philippines in general. So, common issues with disaster response, kanang mga nasa provinces like some of you, dira ninyo makitaan commonly ang kakulangan or at some point ang pagkapalpak sa disaster response sa Pilipinas. So, first, lack of reliable incident information. Pag magbuhat mo og incident command system, ayan, ipakita man ako ang document in a short while, kailangan maipaklaro ninyo kung kinsa ba jud ang mag-disseminate sa information padulong sa other units sa government ug sa public. Kay mao ni ang pangitaon una sa mga people or sa mga individuals. Kanang mga constituents, mao nang pangitaon nila if there is an impending disaster or incident. Like for example, na padulong na bagyo, kinsa ba ilang paminawon? So they would listen to those agencies, whether local or national, na maghatag og reliable nga information. Yan. So, once you would make your incident command system na organizational chart, pati yung mga members nyon, kailangan may paklaro ninyo kung ano talaga ang job description ng Public Information Officer or ng Public Information Office. Yan, communication system. Lahat from the command staff, galing kay incident commander, padulong sa pinaka baba, which is yung mga first responders, yung nasa field, kailangan may klaro na linya ng communication and at the same time, alam ng bawat isang member kung saan sila magre-report. And it must not be inadequate, dapat interconnected.
Ayan, for example, hostage-taking incidents, mga kapulisan from various units, from various jurisdictions, dapat ang communication nila free-flowing. And dapat alam din nila kung sino yung dapat magte-take over during those kind of incidents such as hostage-taking. Sunod, too many responders, too many emergency medical teams, too many firefighters, such and such. That is somewhat not applicable and really not suggested, especially if isang incident area lang ang may crisis or disaster. For example, sa mall lang nagkaroon ng disaster, mayroong hostage taking or mayroong bomb threat. Ayan. So, hindi pwede na kanang isa kabira na lang ipadala sa mga units ang ilang mga responders. Kaya ang hunahuna man gud sa incident command system or sa mga incident commanders, what if na ay musunod na same scenario or even mas grabe na scenario? Kinsay mo responde didto? So, dapat ang responders alam nila na merong possibility of another incident and that yung span of control, span of control, or the number of people na pwedeng bigyan ng command ng isang commander, dapat alam yan ng commanders at the same time ng mga subordinates. Ayan. So, for example, sa kapulisan or even sa mga rescuers, ayan, kay apil man gud ni sa ilahang manual. If you are a disaster responder, whether sa barangay, city, municipal, provincial level, ang supervisor has a span of control around 10 to 15 people. Yan, first responder niyan sila. So, mauna ang maximum na ang desirable. Anything beyond that, which is yun ang nagiging reality, is already depleting or kanang mag-worsen sa communications. Ayan. Sunod, lack of accountability. Some of the first responders act as freelancers. Ibig sabihin, kahit walang command, gumagawa ng sariling command, which is very dangerous. Kagaya yung hostage-taking incident sa Quirino Grandstand, the thing is, yung accountability talaga ng buong situation, may questions kung bakit si Erwin Tulfo kasama sa negotiation, which is very wrong. Samot na media practitioner siya. Yan, walang adherence kung sino talaga ang may control or authority sa situation. At of course, media has its own big fault, yung mga networks. Bakit nila inayaan ng isang media practitioner makialam and at the same time, nganong nag-half-day coverage sila sa tibuok na event or tibuok na hostage crisis? Wala sila naghuna-huna na ITV sa tourist bus. Yan, lack of accountability. And of course, dyan dumarating yung tinatawag na command responsibility. Kung saan, kung ano ang pagkakamali ng mga subordinates, magiging pagkakamali na ng commander. Kasi hindi niya na-brief or hindi niya na bigyan ng proper information yung kanyang mga tao. Ito, the keyword is coordinated planning and response lang. Kailangan sa inyuhang organizational chart o yung sa structure ninyo, daghan man good na process na ay national, na ay municipal, na ay provincial level, na ay regional level. So, mao na inyong buhaton, maklaro ninyo kinsa ang mga government agencies and non-government agencies na involved sa planning and response during certain incidents. Sunod, hindi pwede na ang mga tao, napakaraming mga boss ang
sinusunod. No one man serve two masters. Yan. So, dapat maklaro sino yung pinaka-authority. Sino yung nagko-call ng shots sa field, and of course, yung mga nagko-call ng shots sa field, kailangan may klarong authority sinong nagko-command sa kanila. Yan. Terminology differences, kani. Ang military during incident or disaster na ay different terminology. Kana jargons ang tawag ana. So, the same goes with police. Magkaiba yan sila ng jargons. So, there will be times na hindi na maintindihan yung iba. Samot na sa mga disaster responder sa city or sa mga munisipyo. Ano mga first responder nila. Hindi na magkasinabot unsay terminology ana nila. So, there must be a clear-cut communication on those. Sunod, incident objectives. Yan ang dapat maklaro sa inyong project. Since most sa mga responders outside sa government agencies ay mga freelancers, at the same time, may chance na yung mga taga-government responders mag-freelance, so dapat klaro yung dissemination ng information. Kung saan lang sila kutob or asara na sila kutob. For example, BFP during disasters. Kung ano yung mandato sa kanila or yung order sa kanila, hanggang doon lang sila. Di na sila mo appeal o trabaho together with the DPWH kanang mag-clearing kung may landslide. Di na trabaho sa BFP. Trabaho na sa DPWH or sa ilang mga provincial engineering office. Kung kapulisan, of course, manpower man jud ng police all around. So, only if na ay assistance na ginapangayo ang isang agency, dito pa lang na sila mutabang or mag-respond. Not unless sila yung pinakaunang responder. Okay, confusions arising from catastrophic events. Best example nito yung Yolanda. Kaniha, ang issue man gud ana is that yung mga news agencies noon, alam nila yung terminology or katong yung salitang storm surge. Problema, kitang mga tao at that time dili pa jud kabalo or wala pa jud sa atong pagpangagpas ba na or sa atong understanding unsang pasabot sa storm surge. So abi nila ay storm surge, taas ang balod ana raw niya mobalik. Naku bagyo, di man na mobalik ang tubig ana mo samot man na once mohinay. Pasabot ana kung mohinay ang hangin ug ulan na mo sa mata sa bagyo. Once it would soon pass yung mata ng bagyo, then it's time for destruction. So na confusion ana. And political intervention. Di jud ni maiwasan. Tungod kay ang presidente is a politician, this must be taken into consideration na merong mga taong aabuso sa disaster response. Hindi lahat pero meron talagang iba. Kanang kurakot jud. Yan. Others would abuse their authorities during disaster. Kaya ang mga tao nagkagubot. So, i-take nila ang advantage. But other types of political intervention, for example, pag national na emergency, presidente lang ang pwede magbuhat sa orders. Ang tanan, musunod sa iyaha. Okay, fast forward. Overview sa ICS. So, naintindihan nyo na yung past disasters and lessons. Kinakailangan ng ICS sa Pilipinas. Especially na naatay daghang issues with regards to disaster and incident response. So, ICS, Standard On-Scene All-Hazard Incident Management concept that can be used by
disaster risk reduction management councils at all levels hanggang sa barangay level, and other units or agencies ng gobyerno na naay disaster or crisis response abilities such as ang kasundaluhan, ang kapulisan, and yung local government units. So, yung ICS, ginagamit niya ng buong mundo. Every government has this. Yan, or must have this. A universally accepted concept with adherence to international guidelines, and at the same time, ginagamit ito once an incident would be predicted or estimated na mangyayari, or kung di na jud ma-intercept or ma-predict, then immediately during or after the incident, siniset up ang ICS. So it is made practically for the benefit ng lahat, government and private sectors. Yan, lahat. Responders, managers, pati decision makers. Okay, ang origin ng ICS galing sa Department of Agriculture ng United States, specifically the US Forest Service. Nag-start yan na i-introduce sa ASEAN countries like Philippines noong 2003. Also known as FireScope. Kasi yung Forest Service, ang kanilang main job talaga niyan is managing and responding to incidents sa mga known national US forest parks. Ayan. So, nagsimula yan yung pag-introduce ng mga Amerikano niyan sa ASEAN countries noong 2003. And then, around the world, napakaraming bansa na. Almost every nation. Especially dito sa ASEAN na lumalago na ang mga bansa ng ASEAN tulad ng Philippines sa atin, na-create ng US at ng mga ASEAN nations itong One ASEAN, One Response, which would harmonize the response abilities of every unit ng government and of course, non-government organizations. Yan. So, ma-harmonize or ma-coordinate ang term sa effort sa mga responders. So, legal basis, dalion na nako ni R8 10121. So, that is the NDRRMC Act of 2010. Yan. Kung saan dyan nagsimula na isabatas ang pag-institutionalize ng incident command system. Okay, so next, that is just a memo. We will skip with that. That's not our main point. Yan, timeline lang yan. Mga memos nila hanggang present as of 2019. Yan, purpose ng ICS. First is safety ng responders and others. So, dapat may klarong instruction. Kasi safety first lahat. Military, police, local government, national government. Sunod. For example na ay crisis such as COVID-19, such as hostage taking, terrorism, importante ang tactical objectives. Ang pasabot sa tactical na term is yung mga specific actions. Like for example, police, hostage incident, unsay buhaton sa assault team pag naanay command na in-neutralize ang hostage taker. Sa ba ng tactics nila? The same goes with a negotiator. The same goes with a contact tracer sa COVID-19. So yung actual role dapat alam ng bawat role player. And efficient use of resources. For example,
Sa inyong lugar na ay mga ambulansya ang mga munisipyo. Then for example, duha ka ambulansya lang naa sila. Unya daghan ang nanginahanglan og medical attention kay ingno nato na ay incident na daghang casualties or injuries. Unsa ba gamiton ra jud na ng duha ka ambulansya or you would ask for what we call reinforcement or backup from other municipalities or from the provincial or city government. Ayan. So efficient use ang kinakailangan. And of course, before ka magkakaroon ng efficient use ng resources, dapat meron kang resources. Proof of effectiveness. May effectiveness daw ang pag-implement ng ICS sa Philippines, which is really true according sa PUP. Yan. Based on the findings, effective daw yan para sa atin, para mas ma-manage ang pag-control nato sa mga incidents and dili mag-apply ang term na chaos or kagubot sa ato ang mga stakeholders during a crisis. Okay? And then other proofs of effectiveness. 3 criteria, policy, training, and operations. Ang pinaka-importante yung tatlo, policy, training, and operations. Dapat may klarong instructions at polisiya during response. Training sa personnel dapat adequate, tamang-tama. At during operations, dapat alam ng lahat anong gagawin. In order for every movement to be systematized and standardized. Yan, yung quiz time, I will disregard the other terms dyan kasi ang isusunod kong i-discuss is yung mismong proper na ng incident command system. Okay, so ang dapat mag-contain sa incident command system ninyo, first is dapat, for example, incident command system sa national level. For example, earthquake ang situation ha. For example lang. So dapat ma-identify ninyo sino yung involved na agencies once an earthquake would occur on a certain place. Like for example, maglinog sa Davao region. Kinsa ba ang mga agencies na involved? Kana. So, yan lahat, command, operations, planning, logistics, finance, and such. Ayan. So, dapat yan nakalagay. Meron akong pinakita nyong sa video discussion ko, mga organizational chart sa mga police units. Ang kaibahan yon sa ICS is that yung mga organizational chart ng police units are not incident-based. Kaya ang incident, dili man na magdugay. Katong mga police organizations, police units, matagal yun sila. Almost permanent yun sila. So, those are mandate-based or yung mandato nila mismo, doon nakabase yung kanilang function. Yan. So, I can show you one type of organizational structure. Yung sa ICS, incident-based yan ha. For example, na maglinog. Kinsay involved? Tagan Tamuglo ha. Involved ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office or katong MDRRMO. Appeal na. Sunod, katong ilang office na under control man na sa mayor,
ang MDRRMO sa isa ka munisipyo, sila ay nagko-control ng lahat ng barangay disaster management councils. And of course, katong mga barangay responders, sila pud ang naay control sa ilang mga members. Apil pud ang mga kabarangay pud nila. Yan. So, I would stop the sharing muna yung slide na yan. I would proceed to a different tab. Ayan. For example, yan yung current organizational chart ng Drug Enforcement Group sa PNP. Kana siya mandate-based, job-based. Naatay commander or katong incident commander, for example, yung sa pinakataas. Appeal sa ICS pod ang iyang command staff, which is itong tatlong colonel. Imagine nyo na lang, yan yung command staff. Kasi yan sila may command or may authority to get out orders papunta sa support staff at operating units. Yung support staff na nakikita ninyo, yan ay example ng sections, branch, divisions na may support functions. May deputy dyan, assistant, mga deputies, and such. Yan nakikita nyo sa operating units, yan ang maituturing natin in an incident, yan yung mga responders. Yung task force or others. Yan yung co-equivalent nila. Yan. So, mao nang best example. That is for a police organization. Mandate-based yan. Hindi po yan incident-based tulad sa ICS. Okay. I still have around 30 minutes. Yan. So, back to it. Yan yung parang magiging itsura niyan. You would create an organizational chart. Hindi yung ganyan na parang tiled box lang. Kanang organizational chart just like what you have seen kanina. For example, ICS during earthquake situations, tapos national level or national. Sino yung magbibigay ng orders? Sabihin natin, ang president. So, sino yung bibigyan niya ng orders during national calamities na earthquake? So, appeal na. Head sa military, chief sa PNP, ang secretary sa Interior and Local Government, secretary sa National Defense, na. And then, kung sino ba yung mga individuals na yon, sino ba yung kanilang i-designate? For example, nailinog sa Region 11. So, kung ikaw ang presidente, bibigyan mo ng instructions or orders ang Chief PNP, si Chief PNP, by using his command staff, iyan niyang i-notify or maghatag siya orders sa Regional Director ng PNP sa Region 11. So, ingana, klaro ang line of authorities. Ayan. Sunod, command staff, importante ang Public Information Officer or PIO or spokesperson. Yan yung trabaho niya. Kasi hindi lang mga ibang units ang pagsasabihan niya or i-inform niya, ang buong public. Yan. Ang pangutana, asa ba nagakuha og information si PIO? So, kung sa police na or sa military, they would get it from the intelligence section or intelligence branch. Kasi kung anong information, i-relay lang niya. Pero yung information ang galing sa mga information collecting bodies. Yan. And of course, imo-monitor niya yung kanyang information.
Safety officer, yan yung mga nagsisilbing parang section chief, mga supervisor sa different units. Kay ila man ang tan-awon ang safety sa ilahang ginabuhat at the same time safety sa mga ilang i-rescue. Like for example, sa paglinog, 'di ba, na yung mga police or na yung mga rescuers, kana sila napod sila yung mga detachment commanders or ilang mga unit supervisors. Yun ang nagsisilbing safety officer nila in the field. Lahat ng safety officers magre-responde or magko-communicate sa command center. Yan. So of course, na sila assistant and such and such. Like that. Yan yung gagawin nyo. Asa na yan? Okay. Yan yung example sa organizational or yung parang organizational diagram or chart ng isang incident command system, pero na-highlight lang gamay ang sa safety officers. Yan. So, for example, incident commander tong pinakataas. Appeal sa iyahang mga direct subordinates, itong mga safety officers. Depende kung ilan yan sila. Public Information Officer, siya ang nagbibigay ng information. Liaison Officer, siya ang nagko-coordinate sa mga ibang units. Ayan, pati other organizations. Yung nakikita nyo dyan, finance, operations, logistics, and plans, yan yung mga ibang safety officers or assistant safety officers. Na hazmat refers to hazardous materials. Marag base ni sa disaster response units. Okay, yan, nandyan na yung mga mandates or yung mga job descriptions ng liaison, pati additional command staff if needed. Ayan. So, I will just send that document later. Operations, imagine nyo na lang, pag police na kayo or mga bumbero kayo, merong operation section. That's commonly referred to with a 3 na number. Kung sa regional office na, that's R3. Sa R3, kung sa regional police office, that's the operations directorate or operations section. Sila ang nagmamanage sa lahat ng movement ng mga responders. For example, ang group 5, kanang gi-assign ako na group 5. Kamo ay, or kayo, naka-designate sa isang lugar. Sabihin natin Davao del Norte. So, mao na inyong area of responsibility. Tanang mahitabo dira na sunog, linog, baha, inyuhan ng area of response. So, kayo, minomonitor kayo ng operations section chief, which would serve as a section chief. Doon kayo magre-report. Yan. So, that is functional based. Operations lang din yung kanilang tinitingnan. So, of course, may OSC, Operations Section Chief, or Chief for short. Designated yan before the incident. And if walang available, for example, sa munisipyo, walang Operations Section Chief kay naa dito Picas munisipyo or nasa Picas region. So, yung kanyang deputy, automatic yan. Before mangyari ang sakuna or immediately during or after the incident, dapat yung section chief na establish na way before pa para ma-delegate na niyang instructions. Ayan. So, span of control, ang ratio niyan, 1:10 sa supervisors. Pag operation section chief or any section chief, 1:5. Yan. Ibig sabihin, may 5 at least na managers or supervisors. Yan. Which would show us to this diagram.
'Di ba kanina merong nakalagay na operation section? So sa bawat operation section, depende kung kamoy magbuot kung pila ka buok. Each one of those would have a similar organizational chart just like what you are seeing now. Niya nana sa inyo ha, siguro mga 2 or 3 ka branches each operation section. Kana. That is made in order for the members to see kung asan sila napapabilang and at the same time, malaman nila kung saan sila magre-report kung meron nangyari. Yan. So, yan yung similar content. For example, sa kabumberuhan, yan, fire chief. For example, Mintal Fire Station or unsa ba ng fire station sa inyong probinsya. For example, ang Provincial Fire Marshal sa Davao del Norte. Kana. For example, sa iyang operations chief or iyang operations chief na ay deputies. Deputy for firefighting, sabi natin yan yung sa law, and then deputy for rescue. And if it is needed, meron tong deputy for emergency medical services. So yan, lahat ng yan, meron din siyang deputy for investigation. So for example, sa isa ka operational section na ay na-report sa ilang area na sunog, unya na ay namatay. So automatic ang investigation, ang firefighting response of course kinakailangan, and yung mga other investigators, yung multi-casualty investigators, kinakailangan. One problem with Philippine incident response, multi-jurisdictional ang pwedeng mangyari. Ibig sabihin, kanang musapaw og laing jurisdiction, for example, NCCC na sunog. Di kaya sa fire station sa Bukana, di kaya sa fire station sa Maa, if meron ba. So, mangita silang back up sa laing jurisdiction. To the point na, nahutda na ang tanang fire truck sa Davao City. Nangita na sila fire truck sa laing syudad. Yan yung tinatawag na multi-jurisdictional na mga operations. Yan. So, of course, mas mataas yung magiging ranggo ng chief and there will be protocols for each jurisdiction and each operation. Yan. So, geographical divisions, operation sections, ayan, functional groups, yan. So, kung incident command system for fire, pwede nyo itong gamit for operations section. Yan, isa ka functional section. Sa kada functional section sa BFP na adjud na rescue group, na ay fire suppression or katong bumbero na literal, na ay mga medics, and of course na ay investigators or mass care group. Ayan. Pwede yan magamit ninyo. And then task forces, strike teams, air operations, di man siguro mo manglupad, pero just in case yan. Planning, very important. Bago mangyari ang sakuna, may plano na. Iba talaga pag may plano. So, yung mga plans na ginagawa ng planning section, yan yung gagawin ng operations. Yan yung susundin na operations. Kung hindi yan masusunod, questionin yan administratively. For example, hostage situation atong Quirino Grandstand. Gitanaw sa mga investigators sa plans and programs pati operating procedures sa PNP. Unsa ang tama na buhaton during hostage taking incidents. So nakita dito mali tanan media, yung mga negotiators, si Erwin Tulfo, pati na yung mga SWAT members, may mali or may pagkukulang. So ayun, dahil na-review nila sa planning na wala na sunod ang operational procedures. So, doon na nagkumpul-kumpul ang problema. Ayan. So, lahat ng plans,
pinipreserve ng planning section. That's part of their responsibilities. Yan. Yan yung assignment nila. Okay. Technical specialties. Kung ganahan mo mahimong bumbero, na ay mga technical specialties. The same goes with police, di ba? May mga abogadong police. SWAT. EOD. May mga investigators. May investigator sa cybercrime. May investigators for drugs. May special units like SAF. So yan yung tinatawag na technical specialist or parte ng functional principle. Mao na ang pwede ninyo magamit. I will show mga pictures or diagrams yan. Sample sa PNP. Yan. Yung kanyang organizational chart na aman ay administrative services na ay operational support units. Yung operational support units gaya ng SAF, ng CIDG, ng Highway Patrol Group, yan yung tinatawag dito na mga technical specialties. Yung mga members niyan, mga unit commanders nila are specialists. That is part of functional principle. Kung saan yung trabaho ninyo is na-divide because of your specialty. Yan. So, malalagay talaga yan sa ICS. And other tasks, logistics. Yan. Unsay pasabot sa logistics? Support sa lahat ng ginagawa ng operations during an incident. As you will see there, merong diagram. Kana. For example, na ay hostage crisis. Niabot ang SWAT, niabot ang negotiator. Problema, unsaon nila pagdala sa mga equipment na gagamitin nila o gamito nila subsequently. Sinong magdi-deliver? Sinong magdadala? Logistics and support branches or sections. Sa military, meron yan. Military logistics. Sa police, meron yan. I think that is part ng R4, which is Regional Directorate for Logistics. So, sila yung nagbibigay ng supply. Lahat, supply ng bala, silang nagkwenta. Supply ng mga office equipment, supply ng uniforme. And of course, record yun lahat. Very important ang logistics sa operation during incident response. 'Di ba? Kung nabagyuhan mo or naka-encounter mo og incident na nahimo mong bakwit, 'di ba? Na ay ginapanghatag na relief goods, ang pangutana, giunsa ba na pagdala gikan sa warehouse padulong sa inyong mga barangay ug padulong sa inyong mga balay. Yan ang purpose ng logistics. The efficient and quick delivery of support and supply equipment to those who need it the most. Yan ang logistics. Importante yan na branch ng ICS. Yan, supply, facilities, ground support unit, and others. Food unit, importante. Kinsabay dili mabuhi kung walay kaon, di ba? Finance, of course, hindi gagalaw ang gobyerno kung walang budget. Whether we like it or not, budget is needed. For example, kanang mga taga Davao Oriental, I know your previous provincial fire marshal sa BFP, iyang gingon na before nag-turn ang year 2018, kulang kaayo sila fire station ug fire truck. So, ilang nakita na naay budget pero enough lang para sa pangpasweldo. So, ilan ang ingon sa national government na we need better budget. Yan. So, kinakailangan ng budget. And dapat yung budget na ibibigay ng tama. Puhon, mahimong law enforcer. I know na
matagal-tagal pa bago kayo maging mga chiefs or such. Pero inyo nang ibutang sa inyong mindset na dapat lahat ng mga kinakailangan ng isang organization, dapat yung pag-budget ng pera, pag-budget ng equipment, dapat sinusunod. Gagamitin lang talaga yan kung saan yan nakalaan. Wala may giingon sa balaod na mauning budget sa isa ka government agency. Ihatag ba diyan na sa mismong head? Or for example, politicians. Maunang budget pagpatukod og dalan, pagpatukod og tulay, pagpatukod og hospital. Di mo napadulong dapat sa ilahang mga personal gains. Yan ang dapat isaisip. Finance is very important in every aspect, especially during incident. 'Di ba kung magbagyo or for example nung COVID-19, even karon ang problemang government unsaon pagkuha sa finances sa nation. So wala may choice, giingon sa NEDA, Mr. President, kailangan i-MGCQ especially yung mga malalaking syudad at regions. Kay wala na tayong makuhaan og finances para i-maintain ang pagpatakbo sa government. Wala na pang palit sa bakuna. So, they are suggesting kay President na mag-MGCQ ang mga malalaking regions, pati cities. Yan. Ngano man nakaroon lang nilagi offer kay President tungod sa time. Yan. Kasi nakita nila na, hapit na jud ning Pilipinas mahimong sunod na Italy or sunod na African country. Tungod na hutdan ang resources sa COVID. So, it is needed na somehow i-open na ang economy para naanay mag-gain or income ang tanan, including the government. Of course, kailangan ng finances para makabili ng equipment. Matingala mo, inyuhang power station nga nung isa or duha lang. Anong ubang syudad, tulo or upat. Because, yung finances nila o yung budget na nakalaan sa kanya, mas malaki. And at the same time, itong procurement o yung pagbili ng equipment, mas madali. Honestly, mas madali magbili ng equipment sa Davao City compared if you are in Davao Oriental or in Davao Occidental. So, ayan. Lahat ng yan kailangan gagawin nyo as, I think, a organizational chart. Parang ganun. And then yung responsibilities, mga summary na lang sa kung anong responsibilities ng bawat member nung inyong magiging organizational chart sa incident. And of course, yan, yung letter B, organization, especially when establishing an incident command post. Yan. So, dapat may area commanders, assistants, and unit leaders. Okay, so I think that is all. Yan, incident command post, importante. Yung incident command post, kung malawakan ang incidents, for example, national level, di pwede na si Presidente dito sa Malacanang. So, he would suggest na lahat ng agencies may incident command post malapit or at the vicinity of the incident para mas mabilis ang response at mas malaman ng mga nasa field kung ano ang dapat gagawin. Okay? So, I will discuss others with regards to hostage-taking situation sa ULOC. That is, this sa discussion is for your final project. So, kung naamoy questions, you can just put it na lang sa open forum. I will send this document sa LMS ngayon. But for now, thank you sa inyong pag-appeal. Thank you for joining. And good evening sa inyong lahat. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.